Ito ang dapat malaman sa pag-aalaga ng ibon. Okay po mga kahabi, so ito po yung ating pag-uusapan sa video ito. Okay po, at ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na si Erwin Ramirez Pogi. Bakit naman kailangan pa huliin, hindi naman endemic sa Pilipinas, ang African Cockatiel at Parakeet? Okay po, so isabay din natin ang katanungan ng ating kahabi na si Luigi Villanueva. Endangered ba ang cockatiel? Okay po, so ito yung ating pag-uusapan sa video ito. Ito ang dapat malaman ng ating kapwa mag-iibon at mga dapat malaman sa pag-aalaga ng endangered species. Okay po mga kahabi, at kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, at sa gusto nyo sa mga ganitong topic, ay pakiclick na rin po yung mga tiny bell button para ma-update po tayo sa mga video na ating i-upload regarding po sa buhay mag-ibon. Okay po, let's go, let's go! So ang topic natin ngayon, ito ang dapat malaman sa pag-aalaga ng endangered species. So balikan natin yung tanong ng ating kahabi na si Erwin Ramirez Pogi. Bakit naman kailangan pa huliin, hindi naman endemic sa Pilipinas, ang African Cockatiel at Parakeet? So okay po kahabi, so para malaman natin ang kasagutan ay tuklasin natin, alamin natin kung bakit nga ba naging endangered species ang African Cockatiel at Parakeet. Okay po, ayon sa IUCN, ano ba yung IUCN? Ito yung International Union for Conservation of Nature. Para po sa karagdagang kaalaman para sa atin, ito po ay isang international organization. Ang focus po nila ay nature, conservation, biodiversity. Okay po. So ano naman ang kinalaman nito sa mga Indian ringneck, mga parakeet, cockatiel at African lovebirds sa usaping ito na hindi naman daw endemic sa Pilipinas ang African cockatiel at parakeet. Okay po. Ang IUCN ay isang organisasyon na nagsasama-sama ang mga bansa na mga miyembro nito upang pag-aralan ang patungkol sa conservation, nature conservation, biodiversity. Ayon sa kanilang pag-aaral mga kahabi, more than 46,300 species are threatened with extinction. So yun po yung kanilang pag-aaral. Okay po, sa pag-aaral nila, yung amphibians po, gusto ko lang po i-share para ma-enlighten tayo sa regarding po kung paano nila nadideklara na endangered species ang isang ibon. So, amphibians 41%, mammals 26%, conifers 34%, yung birds 12%, shark and rays 37%, reef and corals 44%, selected crustacean 28%, reptiles 28%, cycads 71%. Okay po. So ito yung kanilang nagiging basihan sa pag-aaral nila kung na-distinguish nila na itong mga species na to ay isang endangered species. Okay po. Itong cockatiel kahabi ay yung Nempicus hollandicus. Ito po ay medium bird. Okay po. Ito ay endemic na sa Australia. Conservation status nito ayon sa IUCN, yung International Union for Conservation of Nature, ayon sa kanilang pag-aaral, ang conservation status po nila ay least concern na po. Okay po? So kailangan maintindihan natin kung bakit po nadeklara na endangered species na itong Nempicus hollandicus, itong cockatiel.
Okay po. So least concern na po yung kanyang conservation status. Ito namang Bargerigar is a colorful parrot. Native naman ito sa Australia. Ito yung tinatawag nating parakeet. Ang binomial name naman ito, yung scientific name, Melopsittacus undulatus. Okay po. Ang conservation status nito ay katulad ng kakatil least concern ayon sa IUCN, yung International Union for Conservation of Nature. So sila po yung nag-aaral, lahat ng mga miyembro nito, lahat kasapi ng mga bansa ay dapat sumunod sa ganitong usapin. Okay po, kaya nagdideklara sila na endangered species doon sa bansang pinagmulan nila. So ito po ay native of Australia, itong Bargerigar. Okay po, so yung katanungan po ng ating kabing muli ay si Erwin Ramirez Pogi ay yung African lovebirds. Ito yung Agapornis fisheries. Binomial name niya ay yung Agapornis fisheries. Ito po ay na-discovered in the late 19th century. Yung conservation status po ng African lovebirds o yung Agapornis fisheries ay near threatened ayon sa pag-aaral ng IUCN. Okay po. So mga kahabi, hindi natin masasabi na hindi naman endemic sa Pinas. Yes po. Pero captivity breeding po yung nangyayari sa atin. Hindi naman po yung sa wild yung usapin dito. Yung captivity breeding, kaya nasasabi natin na napakarami at hindi na endemic sa Pilipinas. Pero ayon po sa pag-aaral ng IUCN, yung International Union for Conservation of Nature, ay napapabilang po sa near threatened na yung Agapornis species. So dahil miyembro ang Pilipinas ng IUCN, ay sumusunod ang DENR na magpatupad ng ganitong deklarasyon. Okay po mga kahabi, ito ay dagdag kaalaman sa atin kung bakit sa atin maraming mga kahabi ay hindi pa naunawaan ang ganitong usapin. So yun po ang pag-aaral ng IUCN patungkol sa threatened species na endangered species. So napapabilang po ang African lovebirds, kakatil, parakeet, kahabi, Erwin Ramirez Pogi at si Luigi Villanueva na yung na inyong nabanggit na kakatil ay endangered species. Okay po? So yung take action natin ay help us make the IUCN Red List a more complete barometer of life. So yun po yung ating maitutulong sa mga red list na mga threatened species na pangalagaan natin ang mga endangered species sa ilang. Okay po mga kabi, maraming po salamat. At ganoon din po sa katanungan ng ating kahabi, si Rodel Asis. Saan po pwede mag-register ng DNR? Pwede po ba sa online? O si kahabi Rodel Asis, shoutout po sa inyo. So as of now po ay wala po tayo nababalitaan patungkol po sa registration na kung tayo po ay magpaparegister sa DNR. So, walk-in po tayo, personally po tayo pupunta sa pinakamalapit na DNR na ating nasasukupan or sa lugar natin na pinakamalapit na DNR at dadalhin po natin yung mga requirements sa pagkuha ng registration upang maparehistro natin yung ating endangered species. Okay po, kahabi, so wala pa pong online. So, personally po tayo pupunta at meron pa po itong site visit para sa inspection ng inspection team ng DENR. Okay po, kahabi. Hope meron tayong mga naibahagi na kahit konting kaalaman patungkol sa mga dapat malaman natin sa pag-aalaga ng mga ibon. Okay po. At shout out po sa inyo Taborcho Beng Beng. May alaga akong mga ibon dito sa probinsya. Pre-flight naman sila. Maraming kapunuan dito. Ito ba ay uhulihin pa din ng Tanong lang po. Okay po. Tanong lang. O sige po mga kahabi. So sagutin po natin yung inyong katanungan. Taborcho Beng Beng.
na hindi nyo po nabanggit kung anong uri ng ibon yung inyong inaalagaan. Kung ito pa endangered species o hindi naman po. Kasi meron naman tayong mga ibon sa probinsya na hindi naman siya endangered species. So hindi po nabanggit dito kung ano po ang tinutukoy nyong ibon na inyong inaalagaan. So ganun pa man, kung ito ay endangered species at sa probinsya, ay kailangan po may kaukulang permit upang pahintulutan tayo ng DNR na patuloy natin itong alagaan. Dahil once na meron pong mag-complain, kahabi, sa inyong inaalagaan ay pwede po itong makumpiskate ng DNR at ito po ay dadalhin sa kaukulang environment para sa ibon na nakumpiska sa inyo, kahabi. So, hindi nyo po nabanggit kung anong klaseng ibon po ito. Hopefully, sa sunod, banggitin nyo para ma-determine natin kung yung inaalagaan yung ibon ay listed as endangered species. So, maraming po salamat. Yun din po sa Kahabi La Torre Santos. So, ang kanyang komento, namimili lang ang DNR at Maritime Police. Okay po, so ito siguro yung panghuhuli. So, sa panghuhuli po ng DNR at Maritime Police, ay ayon naman po sa deklarasyon ng kanilang alituntunin. So, siguro, hindi pa tayo natitsyempuhan or meron pang natsyempuhan sila. Kaya nasasabi natin na namimili. Kung meron tayong kahinahinala na gusto nating i-report, ay pwede natin i-report ito. Okay po. So kung ang panguhuli ng DNR ay Maritime ay ayon po sa nagsumbong sa kanila. Okay po. Hindi naman sila mag-a-action kung walang nagko-complain. Ito po, kahabi, ang nais kong ipaliwanag sa inyo. Hindi po nag-a-action ang Maritime Police hanggat walang operation or walang nagko-complain. Okay po, so mas mainam po para yung pag-aalaga natin ay hindi po ma-complain dahil kung ang kapitbahay natin ay naiingayan sa ating mga ibon na natural naman sa kanila, ay kailangan po sumunod tayo sa alituntunin, rules and regulation sa pagkuha ng certificate or permit sa DNR upang maging legal yung ating pag-aalaga. Kung ma-complain man tayo, ay meron tayong kaukulang dokumento na ipapakita sa DNR or sa Maritime Police na nagsasagawa ng operation nila. Okay po? So, pakinggan natin itong ating kawani ng DNR na patungkol sa kung meron daw merong i-report or merong gustong i-complain ay sa kanila po itawag. Okay po? Kung kayo po ay may impormasyon tungkol sa illegal na pag-aalaga o bentahan ng wild animals dito sa Metro Manila, maaari po kayo mag-report sa aming Facebook account o kaya naman ay tumawag sa aming Enforcement Division sa landline number 435-8879. Nag-uulat para sa DNR NCR News, Mike Alcaraz, RPAW. So mga kahabi, hopefully meron tayong natutunan regarding dito sa mga dapat malaman sa pag-aalaga ng ibon. At kung nagustuhan yung video na to, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. Okay po, ganun din po si Kahabi Roperes Ward. Meron siyang komento patungkol sa pag-aalaga ng ibon. Yan ang katanungan ng lahat ng gustong mag-alaga ng ibon. Kasi darating talaga ng time na dadami ang alaga kahit hobby lang natin. Pero bakit ang mga backyard breeder lang nang nahuhuli? Parehas namang walang papel. Meron pa nga nahuli, may CWR siya. So nonsense talaga. Ginagawa nila, kukuha ng papel pero makapag-alaga ng legal at di mahuli. Pero yung lantaran na nagbebenta, hindi naman hinuhuli. Unfair naman. Dapat meron talaga harap sa kanila. Bakit ganyan? Okay po. So, Kahabi Roperes Ward, maraming po salamat sa inyong komento. So, ganun pa man, nawa ay maparating natin ito sa DNR at sa Maritime Police kung ano talaga ang batayan nila para sa paghuhuli. Sana maipost ito sa mga DNR
website or DNR sa Facebook, dahil marami pong DNR Facebook, kung ano po yung alituntunin nila para tayong mga kahabi nag-aalaga ng mga endangered species, ay maunawaan naman natin kung ano po yung mga alituntunin nila, rules and regulation patungkol bakit tayo hinuhuli, ano ba yung ating pagkukulang. Okay po, so yung ating sharing lang ay yung ating na-experience at yung ating nalalaman. So dahil po sa katanungan ninyo, kahabi Roper's Board, ay darating talaga ang araw na dadami kung atin ito'y pinaparami. Okay po, kung hobby lang ito, dapat kahabi sa simula pa lang ay alam na natin yung hakbang, yung ating aalagaan, ito man ay isang piraso at kung ito ay endangered species. Sa unang hakbang pa lang ay dapat ito ay ating maparehistro. Kung ito man ay ating hobby, ay dapat ito ay nakaayon sa panuntunan ng DNR na sa batas niya na RA 9147. Kahit isang piraso po kahabi, kung ito naman po ay endangered species, dapat ito ay ating maparehistro. Tapos sa tanong niya pangalawa, bakit mga backyard lang hinuhuli? Okay po, mga kahabi, dahil siguro sa backyard breeder ay meron silang mga alituntunin na hindi nasunod. Okay po, katulad kung ikaw ay CWR holder, ngunit nagbebenta tayo ng hindi naman nakarehistro, ito rin po ay paglabag sa Maritime Police. Kahit CWR holder tayo, dapat sumunod pa rin tayo sa mga alituntunin ng Maritime Police. Okay po, so sa mga lantaran naman na nagbebenta at hindi nahuhuli, yun po, isang guni natin ito sa DNR, report natin ito na merong nagbebenta mga pet shop na hindi nagbibigay ng OR or dead of sale. I-report natin, iparating natin sa kinakaukulan para umaksyon naman ang Maritime. Ngayon, pag hindi po umaksyon sa complaint natin ang Maritime, ayun po ang nagiging basya natin na merong pinipili, merong kinikilingan ang Maritime. Okay po, dahil naghihintay lang naman ang Maritime Police kung merong mag-complain sa kanila at gagawin nila naman yung kanilang tungkulin. Ngunit kung hindi nila gagawin yun, ay meron ng mali naman sila ron. Bakit hindi naman nila ginagawa yung kanilang tungkulin na yung kinocomplain naman natin ay hindi naman sumusunod sa RA 9147 at sa mga panuntunan ng mga rules and regulation ng DNR. Okay po, so yun po ang atin may share lang sa kahabi sa video ito na hopefully meron tayong natutunan na dapat malaman sa pag-aalaga ng endangered species. Akala natin siguro na yung mga ibon na nabanggit nyo sa inyong mga katanungan, yung African kakatel at parakeet ay hindi endemic sa Pilipinas, pero ayon po sa pag-aaral ng IUCN, International Union for Conservation of Nature, sila po ay napapabilang pa sa endangered species. Okay po, so tuloy-tuloy lang po tayo sa mga ganitong usapin. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag merong ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po kung legal ito at meron tayong mga dokumento patungkol sa ating mga inaalagaan. Okay po, mabuhay and God bless. Thank you for watching!